Aabot sa 10 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nasabat sa isang abandonadong kotse sa Batangas Port. Patuloy na tinutugis ang suspect na tila nakatunog daw sa operasyon. Live mula sa Quezon City, may report si Mariz Umali. Mariz? Jessica, nanghihinayang nga si PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa dahil natangkasan nga sila ng isang hinihinalang high-value target na drug distributor o drug transporter. Gayunpaman, dahil nga hindi naman na-consummate o hindi nangyari yung aktual na buy-bust operation, wala rin naman daw sila magiging basehan para arestuhin ang naturang suspect. Eksklusibong nakuna ng GMA News sa mga operatiba ng Parañaque at Maritime Police habang hinahalughog ang inabandonang sasakyang ito sa Batangas Port. Ang kanilang hinahanap, hinihinalang shabu na dala raw ng isang alias RJ, nakatransaksyon sa telepono ng isang pulis na nagpanggap na posture buyer. Nang buksan ang pinto sa likuran, tumambad sa kanila ang mga plastik ng hinihinalang 2 kilong shabu. Ayon sa pulisya, matagal na nilang minamanmanan si alias RJ na posible o manong high-value target o transporter ng droga. Ngayon lang kumagat. So, basing on the recovery na 2 kilos, medyo mataas-taas na ito na level dahil lang 2 kilos eh. Nasa level na ng distributor yan. Ang street value nito, kung natingi-tingi na into small sachets, aabot na ito ng mga 6 million to 10 million. Pero nang isasagawa na sana ang buy-bust operation, tila nakatunog daw ang suspect kaya biglang tumakas. Tuloy-tuloy manhunt operations ngayon ng pulisya kay alias RJ para mapanagos na diskubring milyong-milyong pisong halaga ng shabu sa iniwan niyang sasakyan at para malaman din kung may high-value target pa siyang kasabuat sa kalakaran ng iligal na droga. Hinabol pa raw ng mga pulis papuntang SLEX hanggang sa makarating sa Batangas Port. Pero pagdating sa Pantalan, doon na inabandona ang sasakyan. Hindi na established pero since nakapark ito dito, more or less natawid dito sa kabila, sa Mimaropa area, Mimaropa region. At saka ano bang ibang biyahe dito na pwede puntahan? Puntang Boracay. Iloilo, Boracay. Meron naman tayo sa pangalan doon, pero withheld muna na. Okay. May pangalan na daw? May pangalan po, withheld na muna para mapalo up natin. May pangalan, may registro yung sakyan eh. Jessica, paiimbestigahan ng Philippine National Police sa Land Transportation Office kung kanino talaga nakarehistro itong naturang sasakyan na nakitaan nga ng ganyang kalaking halaga ng droga para malaman kung sa suspect nga ba itong sasakyan na ito o kung ipinagamit lamang sa kanya. Jessica? Ang bago ngayon, Mariz, no, yung sinabi ni General Bato na kapag ganito karaming shabu, ang classification na ng suspect ay distributor. Kasi dati sinasabi nila, pusher, user yung mga nahuhuli, yung mga big time pusher daw wala dito sa Pilipinas. Pero ngayon, sinasabi ni General Bato, pag ganito kalaking o ganito yung volume ng shabu na nahuli, distributor na yung classification. Ano kaya yan ang implication sa batas, no? Jessica, ang implication nito actually ay talagang nagagawa nila yung kanilang ipinapangako na kumbaga yung high value target na talagang kanilang pinupuntirya na sa Oplan Double Barrel Reloaded na kanilang muling inulunsad noong March 6. Kung dati kasi nakita raw nila yung mga lessons learned o yung mga pagkakamali rin dun sa kanilang kampanya, ngayon ang talagang nais nilang tutukan yung mga high value target. At although bagamat sinabi niya na posibleng distributor ito, meron ding possibility na transporter lamang. Kaya yun yung talagang kailangan nilang malaman kung meron pa bang mga kasabwat na iba pang mga high-value target itong alias RJ na ito. Dahil nga kung nagdadala siya ng ganito kalaki na halaga ng shabu, no, at nakalagay lamang sa sasakyan, posibleng either siya yung mismong distributor o pwedeng utusan lamang siya o transporter nung naturang high-value target na yun, Jessica. May nag-tip off nito, Mariz, no? Kasi hindi naman basta-basta siguro na nasundan ito at tumakbo pa yung suspect kung wala silang prior na intelligence information na nakuha. Yes, Jessica, tama ka. Of course, meron silang information na nakukuha from tipsters, and at the same time, ito yung nagiging basehan ng kanilang operation. Pero ang sinasabi sa atin ni Senior Superintendent Montecillo ay, o yung taga Parañaque Chief of Police, ay matagal na nilang minamanmanan ito at talagang hindi lamang
first time nilang sinubukang makatransaksyon ito. So there were several times for I think 1 whole month na nilang sinusubukan na kausapin at consistent naman daw na nakakausap nila ito. Pero sa tuwing kumbaga isasagawa nila yung drug buy bust operation, hindi nangyayari, hindi na consummate itong operasyon na ito dahil hindi nakikita itong pusure buyer tsaka itong nagdadala sana ng droga itong si alias RJ. Pero like what you said, it came from, of course, it came from a tipster at ito yung nakikita natin na talagang yung ginagawa ng mga pulis na tinutulungan din ng community o ng mga residente mula dun sa mga lugar na yon, and probably even from other people from not necessarily from that particular place, talagang tumutulong sila na ibigay yung impormasyon sa ating kapulisan, Jessica. Kasi sayang yung opportunity. Nakuha nga yung shabu, pero yung alleged distributor nakatakas naman. Baka gagawa uli ng ganitong milagro ito. Yes, exactly, Jessica. Yan nga yung sinasabi sa atin kanina ni PNP Chief Bato na talagang nanghihinayang siya. Pero maaari kasi silang ma-technical dahil wala silang basehan para arestuhin kagad ito dahil hindi nga na-consummate yung naturang drug buy bust operation. So, in this particular case, kung wala silang magiging basehan para arestuhin itong suspect na ito, kailangan pa nilang mag-double time dun sa kanilang case build-up at sa ngayon naman daw ay meron ng mga coordination from the different ports kung saan posibleng pumunta na itong alias RJ na ito. Ang sa ngayon, bagamat nanghihinayang na natakasan sila ng isang hinihinala o posibleng high-value target, ang mahalaga raw itong 10 million worth or almost 10 million worth of shabu ay hindi na nadala pa o na ibenta pa sa lipunan at maaaring mas marami pa raw mga biktima ang naapektuhan nitong naturang drogang ito, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Mariz Umali.